Pinagpalang araw po sa bawat isa. Welcome back po sa ating channel and welcome back po sa Blessed Builders. Mga ka-Blessed, mag-check po tayo ng updates sa project po natin dito po sa Highview Hills sa may Apalit. Check po natin yung progress, mga ka-Blessed. Yan, dito po tayo ngayon sa pinakaharapan po ng mga commercial unit / apartment unit. Bali, 10 units po yung ginagawa po natin dito. Tapos meron po tayong ginagawang 2-story house para po sa mga owners. Bali, yung mangyayari po niyan, yung sa ground floor, bali 10 units po yan, 5 sa ibaba, 5 sa itaas. Bali sa ground floor, optional po siya. Pwede siyang gawing commercial or pwede rin siyang gawing apartment. So nasa tenant po kung ano po yung gagawin po niya. Kasi ang mangyayari po niyan, halimbawa ito yung unang unit, meron po tayong open space. Meron po tayong extra space po dito. Yan sa pinakaharapan. Pakita ko po yung pinaka-space natin. Yan, ito po yung pinaka-wall po niyan ng building. So itong sa harapan po, bakante po yan. Bakante. So pwede pong gawing stall, pwedeng gawing commercial area yung pong portion na ito ng apartment unit. Yan pa lang po yung wall. Tapos naglagay po tayo ng malaking opening po dito. Yan, malaking window. Tapos ito po yung pinaka main access po niyan. Yan, main access. Yan, pintuan. Tapos pagpasok po, yan, itong area po na to, itong area po na to, yan, pwedeng gawing commercial unit din. Yan, ito po parang pwedeng gawing coffee shop, pwedeng gawing barber shop, salon. Yan, depende na lang po sa magre-rent kung ano pong gagawin po niya dito. So ito po yung open space natin dito sa may pagpasok po natin sa main. Tapos meron po tayong another access niyan dito. Another access. Ito po yung pwedeng gawing bedroom ng tenant. Bali sa space po niyan na to, yan, pwede po dito yung bed, tapos meron po tayong banyo, tapos meron po tayong maliit na kitchen dito sa portion po na to. Parang condominium type po niyan. Yung pong gagawin dito, if for example gagawin pong commercial area itong space po na to. If di naman, pwedeng gawing sala po yun dito. Sala, tapos dito po yung bedroom, yung bed, yung CR, tsaka po yung dining. So nasa magre-rent kung ano pong gagawin po niya. Pero at least may option po siya para i-commercialize yung area, since napakaganda po ng location po ng property na to. Tapos yung space po natin dito sa malikuran, meron po tayong ample space dito, 2 meters. 2 meters po yung space natin dito sa likuran ng unit. Yan, pwede po mong gawing service area, 2 meters, tapos may setback rin po tayo dito sa gilid. Yan, itong buong likod po na to, yan, 2 meters po yung spacing po natin. Bali, identical po lahat ng mga unit natin sa baba. Ano, ito po yung space po natin. Mukha lang maliit, kasi hindi pa po nakapatag, pero once na nakapatag na po yan, maganda po yung spacing po natin dito for a commercial / apartment unit. Yan, so 1, ito po yung unit 2, tapos yung unit 3. Balik po tayo sa harapan para makita po natin. So medyo tapos na po yung mahirap na part, yung paghuhukay po ng mga poste po natin. Yan, naka-elevate din po tayo sa road. Yan, nasa 120 centimeters po yung elevation po natin. Nasa ganun po, wala po tayong maging problema in case lumakas po yung ulan or in case tumaas po yung tubig. Pero yung location po ng area po na to sa subdivision, ito po yung pinakamataas na location. Yan, ito po kasi yung entrance, tapos dito na po yung mga units po natin. So nasa 1, 2, 3, 4, pang-apat na unit po tayo. Ito po yung pang-apat na unit niyan. Pang-apat na unit, tapos meron pa po tayong pang-limang unit dito sa portion po na to. Pang-limang unit, tapos yung pong bahay dito po siya sa kabilang, sa pinaka corner side. So ang gagawin po niyan, tatapusin po na yung asintahan dito sa 4 na unit. Tatapusin po muna yung asintahan, tapos i-slab po natin. Once na slab na po yan,
Yung mga boys po nun, lilipat na po sila dito. Ito naman po yung gagawin natin yan. Mga ka-blessed, ito po yung sinasabi ko. Ang ganda ng location niya. Yan lang po yung entrance, main road. Main road po yan. Let's imagine kung meron kang commercial unit dito. Commercial unit. Yan, if 2-in-1, 2-in-1 yung binabalak mo or tinatarget po ng mga client po dito. Yan, pwede ring apartment, tapos yung sa pinakaharapan, gawing business. Mga ka-blessed, yan po muna yung mga update po natin dito po sa site po natin sa Apalit. Proceed po tayo sa ibang site. Mga ka-blessed, mainit-init na tanghali naman po dito sa site po natin dito po sa Buena Vista Subdivision. Mag-check po tayo ng update. Siguro by this time po medyo mabivisualize na po natin yung flow or yung layout po ng bahay or ng project po natin dito. Ito po ay retirement home ng mga client po natin from US. Namit po namin sila few months ago and then umalis po sila pabalik ng US, and then hopefully po once natapos po yung bahay, yung retirement home po nila, makauwi po sila ulit para po sa ating turnover. Bungalow house po yung gagawin po natin dito, and since retirement home, ayaw na po nila ng 2-story, kaya po bungalow house po yung pinapagawa po nila at the moment. So meron po tayong 3 bedrooms po dito, tapos meron pong 3 bathroom, meron pong outdoor bathroom, tapos 2 sa loob, tapos meron po tayong 2-car parking. So at the moment, nasa harapan po tayo ng bahay. So itong portion po na to, ito po yung parking po natin. So 2-car parking, 1 parking, tapos yung second parking, tapos yung pong property line po natin, dito po siya. So meron po tayong 2 meter setback sa right side, tapos pati po sa likod, tapos yung maluwang part po ng bahay or ng lupa is dito po siya sa may left side portion. So upon entry, pagpasok po natin sa pedestrian gate po natin, meron po tayong porch po dito. So ito po yung porch natin, elevated po yung bahay, is mataas po yung lupa nila. So halos nag 120 centimeters po yung elevation from road level. Kaya ito po yung tie-beam po natin. Ito pa lang po niyan yung finished flooring po natin. So meron po tayong step niyan dito, bucket sa porch, and then from our porch, yan, papunta po sa ating main door. Bali, main door, parking, master's bedroom, yung 2 bedrooms dito po siya sa side po na to. Check po natin kung makapasok tayo dito, mga ka-blessed. So ito po yung pinaka main entrance. Yan, makapasok po pala tayo. Yan, mga ka-blessed, may mga blue sack dahil sobrang init po ngayon dito po sa Pilipinas. Kaya yung mga nakakausap po namin na client from US, pinipili po nilang umuwi kapag bare months na. Kapag ganitong season po sa Pilipinas, yan, bumabalik na po sila sa US kasi sobrang init po. Yan, so ito po yung living area po niyan natin. Living area. So pagpasok, yan, living area, tapos yung pong dining, and then yung kitchen po natin punta doon. Yan, tapos ayan po, ito pa lang po yung finished flooring po natin. Halos nasa bewang ko na po, nasa 120. Yan, so ito po yung open area po natin sa sala, tapos yung dining, tapos yung kitchen po natin, tapos meron po tayong 2 bedroom po dito. Ito po yung unang bedroom. Yan, bedroom 1, tapos meron po tayong malaking window po dito. So ito po yung nasa harapan po ng bahay, tapos regular size window dito po sa side, tapos yung pong banyo natin. Yan, ito po siya, banyo, tapos yung yan, bedroom 2, tapos ka-blessed yung pong master's bedroom po natin. Dito po siya. Yan, master's bedroom. Yan, yung pong area po na to, yan po yung master's bedroom, malaking window, tapos sliding door po yun dito. So adjust po natin yan. Request po ng client po natin, meron po tayong sliding door access po dito para meron po silang access from parking. Yan, papunta po dito sa sliding door. Tapos yung
sariling CR and wardrobe. Yan, dito po siya sa portion po nito. Ito po yung banyo, ito po yung wardrobe. And tamang-tama po yung laki ng wardrobe. Yan, para po sa mga gamit ng ni Ma'am Cynthia. Yan, mostly po gumagamit po talaga ng mga wardrobe is yung mga misis. Yan, sa dami po ng mga gamit nila, mga sapatos, mga bag. Yan, so ito po yung wardrobe, tapos yung po sariling CR. Yan, dito po siya. Yan, tapos mga kablasa, dito po yung pinaka formal kitchen po natin, yung pong lutuan, tapos yung pong sink po natin yan, dito siya. Tapos yung pong access po natin dito, yung pong pantry or storage, pina-request din po ng client po natin. So diretso po yan dito, meron tayong mini hallway. Tapos meron po tayong access dito, pintuan. Tapos itong area po na to, yan, itong area po na to, storage po siya. Yan, storage area. Tapos yung kabilang door naman po, ito po yung extension po ng kitchen po nila, yung auxiliary kitchen po natin. Starbucks sagli na. Yan, ito po yung extension ng kitchen po natin. Tapos after po dito, yun po yung outdoor na banyo sa portion po na yun. And as ka-blessed, ito po yung pinaka-side po ng bahay niyan. If nandito po tayo sa left side portion, if nakaharap po tayo sa bahay. So itong dalawa po na to, yan po yung dalawang rooms. Tapos yung sa gitna po is common CR. Tapos yung vacant space po. Sa lot, ito po yung vacant space. And sa mga ka-blessed, yan po muna yung pinakahuling update po natin dito po sa site po natin sa Buena Vista subdivision. Kaya maraming salamat po for tuning in sa ating pong vlog ngayong araw. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon.